Sumabog sa publiko ang matinding revelasyon mula kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Pandelio matapos itong ibunyag ni sina House Speaker Martin Tambaloslos at First Lady Lizette Rasmang umano ang nasa likod ng malawakang black propaganda laban sa SMNI. Ayon kay Pandelio, may organisadong kampanya para siraan ang nasabing media network dahil sa pagtutok nito sa mga isyong hindi pabor sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang panayam, iginiit ni Pandelio na hawak niya ang ilang ebidensyang magpapatunay sa sabwatan ng ilang matataas na opisyal upang patahimikin ang mga kritikal na boses sa media. Dagdag pa niya, layunin umano ng kampanya ang paghinain ang kredibilidad ng SMNI at baluktutin ang impormasyong natatanggap ng publiko. Umali ito ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor kabilang ng mga taga-suporta ng press freedom. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng pahayag sina Romualdez at First Lady Lizette Rasmang ukol sa nasabing paratang. Samantala, nananawagan ng ilang mamamahayag at civic groups na dapat ay magkaroon ng masusing imbestigasyon upang matukoy ang katotohanan sa likod ng isyu. Patuloy naming susubaybayan ang pag-usbong ng revelasyong ito at ang magiging tugon ng mga sangkot na opisyal dito lamang sa aming himpilan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Diba? Yun ang gusto namin, transparency. Katulad dito mga kaibigan, papakita ko sa inyo. Ito, ayan o. Ito po galing po ito kay Secretary General. Congress na naman ito, si Velasco. See? Tingnan nyo yung headline. Ito yung balita ngayon. Ayan Claim Speaker Romualdez travel reach fund to 1.8 billion. Fake news daw, sabi ni Secretary General. My goodness! Paano mo sasabihin niya, Secretary General, na fake news? Ang 1.8 billion. Hindi umabot ng 1.8 billion? Magkano? Sige, kung hindi umabot ng 1.8 billion, Secretary General, magkano? Ayaw nyo man ilabas. Ayaw nyo ilabas ang resibo kung magkano talaga. Million-million lang. Hindi billion. Kasi ayaw nyong magbigay ng resibo. Para nga malaman nga namin Ang kukulit nyo kasi. Kaya tuloy si Ka Eric, galit na sa inyo Di ba? Tama ba tayo, guys? Pasensya na kayo Happy Wednesday po sa ating lahat. Pasensya na kayo, babasahin. Hello, Susan. Hello, Jenny Jarumay. Ayan, sila Tita Manel. Sila Teresita Lim. Hello. Mamaya po, babasahin po natin yung mga comment niya at mga tanong niya. Kasi medyo, nadala na naman tayo. Makukulit kasi itong mga nasa Congress Pinag-aawayan na naman yung 1.8 billion hindi daw totoo. Kasi nga, di ba, syempre, napag-usapan natin yan Kailangan din nating i-prove sa kanila, guys, na tama yung ginawa po ni Ka Eric. Hindi po yun fake news, guys. Franz Fuertes, hello. Akisha May Rosales, Leonida Pagingan, si Michang andito rin, si Samuel Balandra. Sino pa? Ang dami na puro nagantay Sila Leo Bonag, Edna Bumanlag, Elite Warriors, hello. Elena Calapis, Chrissy Brooks. Ayan, sila Naomi Paloma, Corazon Ostero, Shirley Hong, Norma Torzar, at marami pang iba. Mamaya po, babasahin po natin lahat ng mga comments at mga tanong niyo Promise yan. Ito na. Ito na nga sabi na nga ng isang Secretary General pasaway din to Ito, isa. Number 1, dito muna tayo sa isang sausawera or sausawero. Itong Secretary General. Ito po yung sinabi niya, guys. Claims Speaker Romualdez travel fund reach 1.8 billion. Fake news. Fake news daw. Ayan na naman. Hello po, Idol. Pudinet, always present po. Always present talaga si Susan Aviles. Hello, Susan. Matulog na ako. Replay na lang ako. Masaya na ako sa sibak na si Smart Magic. Pero magtiyaga pa rin tayo si Garcia Taon Medusa. Ayan, sibak na ang Smart Magic. Yes, good news yan, Tita Manel. Wala na pong Smart Magic, mga kaibigan. So, mga kaibigan, ito na nga. Paano yan? Sabi na fake news na. Yan na naman tayo sa fake news na yan. Hindi nga nila napatunayan Ang sabi po dito sa balita, mga kaibigan, the House of Representatives on Tuesday
denied a broadcast network host claims that Speaker Martin Romualdez of latest travel fund had reached 1.8 billion, saying such allegations were false and unfounded. O ibig sabihin, hindi daw totoo. O, alam niyo na, kilala niyo na kung sino yun. Siyempre, si Ka Eric. Fake news daw si Ka Eric, mga kaibigan, ang sabi ng House. Okay, basahin po natin ha, tuloy po natin. These allegations are a clear example of fake news designed to mislead the public and tarnish the reputation of the Speaker and the entire House of Representatives as an institution. Oh, sabi ni Secretary General Velasco. Oh, ikaw Secretary General, makinig ka. Kung kayo wala kayong tinatago diyan sa House, lalo na ikaw, lumabas ka rin. 'Di ba? Lumabas ka rin, magpakita rin kayo ng mga resibo nyo. At ipakita nyo sa amin na wala talaga kayong tinatago. Ngayon, patungkol naman sa 1.8 billion ni Tambaloslos, patunayan nyo sa amin. O, di ba? Patunayan nyo. Kasi sinasabi nyo nga, fake news eh. Patunayan nyo sa amin ngayon na kami ay nagkamali. Lalo na yung SMNI. Kasi ang SMNI ang target nila ngayon eh. Kaya di ba? Kaya po tatanggalan po ng franchise ang SMNI, mga kaibigan, dahil po yan sa expose po ni Ka Eric na 1.8 billion na di umano'y travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Oh, ayan oh. Klarong-klaro yan, mga kaibigan. Nasaktan po ang House. Nasaktan pa kayo. Dapat nga matuwa kayo at dapat magpasalamat kayo na merong expose. Para kayo dyan sa House, alerto din kayo. O, i-check nyo. Di ba? I-verify nyo. Kung sabi nyo, wala daw verification. O sige, i-verify nyo. Kayo mismo, i-validate nyo. Ngayon, kung talagang mali si Ka Eric, ay di tingnan natin kung anong magiging niyan. Ano ang magiging investigasyon niyan. Di ba? Ngayon, ang challenge namin sa inyo para maging totoo kayo dyan, ilabas nyo ang resibo. Maglabas kayo ng ebidensya na yung 1.8 billion ni Tambaloslos ay hindi po ginasto sa travel. Kasi ang sabi dito, mga kaibigan, ito, basahin po natin. We urge, ito ha, sabi po ni Secretary General, we urge the public and the media to exercise caution and verify facts before sharing such baseless claims. The House of Representatives is committed to transparency and accountability, and the Office of the Secretary General can confirm that such a bloated amount for the Speaker's travel expenses does not exist. Ang problema kasi sa inyo dyan, General, Secretary General, ang galing-galing nyo magsalita eh. Ang galing-galing niyo magsalita na hindi daw, wala daw verify. Hindi daw verified yung facts. Eh kayo, o kami, magtatanong kami sa inyo, kayo, verified ba yung mga resibo nyo? Ha? Verified ba? Liquidated ba yung mga resibo nyo? Meron ba kayong audited na mga resibo? O, tanong lang namin sa inyo. Kasi, kini-question nyo kaagad yung 1.8 billion na expose ni Ka Eric eh. Hindi nyo pa nga alam eh kung saan talaga galing yung balita na yan eh. Alamin nyo muna. Baka meron nagchuchu dyan sa isa sa mga congressman. O, ngayon, kung talagang gusto nyong patunayan sa amin, ilabas ang resibo ni House Speaker. Ganun na lang, sige. Para magkaintindihan tayo dito. Kasi ang bilis nyo mag-akusa, ang bilis nyo magsabi na fake news eh. Ang bilis nila. Wala pa nga fake news na kaagad. Sus Maria Joseph, hindi nyo pa nga pinag-aaralan fake news na kaagad? Baseless na kaagad? Okay, magka-question ulit kami sa inyo. Paano nyo nalaman na baseless? Oh, bakit hindi ba nagta-travel si Tambaloslos? Oh, di ba? Oh, baseless daw, mga kaibigan. Ang tanong, hindi ba nagta-travel si Tambaloslos? Tanong lang natin, guys. Tanong lang, oh. Nagtatanong lang po tayo, no? Ito, nagtatanong po si Pudinet.
Kung baseless yan, hindi ba siya umaalis sa Pilipinas at palagi siya nakabuntot kay Kuting? Eh baka may sarili din siyang lakad. Tanong lang. Di ba kasi ang galing nyo eh. Baseless, fake news, hindi totoo yan, marites yan, pinapakalat nyo. Kaya namin pinapakalat yan kasi nga ayaw nyo maglabas ng resibo. Kaya kami nagtatanong sa inyong mga travel expenses, por Diyos, por Santo, Amen. Kasi nga ayaw nyong mag-liquidation. Pinapaikot nyo kami. Di ba? Kung fake news yan, Mr. House Speaker, Tambaluslos, kung talagang, sige, fake news kami. Oh, pero kayo, ano kayo, hindi kayo fake news? Okay kayo. O, asan resibo? Di ba? Maglabas kayong resibo. Sige. I-post nyo dyan sa i-post nyo sa social media. Tingnan natin. Pero, kung hindi kayo makapaglabas ng resibo, huwag nyong sabihan ng fake news. Mahiya kayo. Para nga sa bayan ang ginagawa ni Ka-Eric eh. Ang ginagawa po ng SMNI mga kaibigan, expose, isinisiwalat ang mga maling gawain ng mga mambabatas dahil wala pong sumisita guys. Hindi nyo ba nahalata? Wala na pong sumisita. Wala na pong nagsasalita. Ang mainstream media tahimik. Yung iba ng mga DDS wala na. Lumipat na. Ha? Naging wakwak na. Ha? Lumipat na ng ibang bakod. Wala na po nagdidepensa guys sa bayan natin. Tayo na lang. Iilan na lang tayo. Ayan, SMNI, sila Ka-Eric. Wala na po. Ngayon, kung hahayaan lang natin ganyan yan, kawawa po tayo guys. Kayo naman, Secretary General, dahil ikaw naman ang Secretary General dyan, anuhin mo rin. Di ba? Kunwari, ikaw naman nagsasalita dyan. O, maglabas ka rin ng sarili mong, sarili mong resibo. O, ito resibo namin. Ayan o. Pakita nyo sa amin. O, ayan o. Maingay pa kayo? Di ba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Fake news kagad kami. Kayo, anong tawag namin sa inyo? Kawatan. Ganon. Sabi pa dito ni Secretary General, tuloy natin. Furthermore, Velasco assured that the public of the House was serving the nation with integrity and would continue to focus on its legislative duties rather than being distracted by unfounded rumors and misinformation. Nagtatrabaho lang daw sila doon sa Kamara. Hindi daw sila magpapatinag at hindi daw sila magpapaistorbo sa mga rumored at mga misinformation na mga balita. Talaga lang ha? Talaga lang ha? Misinformation ha? Bakit? Bakit kayo nasaktan kung misinformation? Di ba? So kung misinformation pala naririnig nyo, wala na kayong gagawin dyan. Ha? Manhid kayo mga manhid. Wala kayong concern eh. Ang challenge po ni Tatay Digong, hindi po challenge namin yun. Si Tatay Digong po ang nag-challenge sa inyo. Hindi po namin kayo challenge, hindi rin kayo challenge ni Ka-Eric. Galing po mismo sa isang former president na napakagaling na presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Siya po ang nag-challenge niyan na mag-audit tayo. Di ba? Baka nakalimutan nyo. Si Tatay Digong po ang nag-challenge niyan. Para lang wag lang tayo magkalimutan dito. Baka mamaya, akala nila guys, challenge lang natin sila. Hindi po. Kami po ay mga second demotion lang. Ginagawa lang namin ang aming mga trabaho as vlogger. Na kung anong sinasabi ni Tatay Digong, syempre, binibigyan namin ng reaksyon tsaka opinion para at least ma-explain din natin yung mga sarili nating mga damdamin. Dahil ang resibo po, importante sa amin. The moment na
binanggit ni Digong yung challenge na yon, nagbago ang lahat. Tandaan niyo yan, guys. Nung sinallenge po ni Tatay Digong yung resibo na yan, nagbago ang lahat. Ang Kamara nagbago. Ang laki ng pinagbago ng Kamara. Hindi na po sila nagsasalita. Wala na po yung mga matatapang, wala na. Hindi mo na sila mahagilap. Wala pong nagsasalita kahit sa Senado, wala din. Walang nagdidepensa. Ibig sabihin, pera lang talaga. Pera pa rin ang gusto nyo. Yan ang totoo dyan. Ito po panoorin nyo ito mga kaibigan. May papakita lang ako sa inyo, guys. Ito po, isa po tayo sa mga sausawero, no? Ito, tandaan nyo yung mukha na to, ha? Itong mukha na to, guys, isa to sa mga mahilig sumausaw, no? Na wala namang resibo. Ito po, i-play po natin, guys. Isa pa to, ha? Isa pa tong hanggang ngayon, wala pa ring resibo. Pero, pag nagsalita, akala mo kung sino, no? Ito po, representative ng, ewan ko kung anong representative to. Ito po, si Congressman Suarez. Pasok! May agam-agam po ako, Madam Speaker, tungkol po sa isang video na napanood ko kaninang umaga. At doon po sa video na yon, na ipinalabas sa SMNI at 10:27 p.m. Doon sinasabi that Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion pesos in traveling. At dinagdagan pa. Baka nga hindi lang 1.8, mahigitan pa. Kasama ng kanyang entourage. Ang tanong, is it true? Ang tanong, totoo ba ito? Did they even care to validate? Did they even care to ask? Did they even care to find out what really is the truth with regards to this matter? Los mo. Sabi ko sa inyo di ba? May pang ano pa siya. They didn't even care to they didn't even care to los mo. Kayo nga ilang beses na kayo hiningian ng liquidation, hanggang ngayon wala pa rin kayong naipakita. Wala pa rin kayong naipakitang liquidation. Tapos ang galing-galing mo pa. Ha? Kayo, may concern ba kayo sa bayan? Ha? Paano nyo ginastos ang pera nyo dyan, congressman? Di ba? Kasi ang galing mo mag-speech Meron ka pang paano dyan. Kung totoo ba talaga yun? Bakit kaya ayaw mo nalang ilabas yung resibo nyo dyan habang nagsispeech ka? Di ba? Habang nagsispeech ka dyan, ilabas mo yung resibo mo. Maniwala pa kami sa inyo. Wala Puro ka lang din salita Pinagtatanggol mo pa si Tambaluslos. Ang tinatanong lang naman dito, 1.8 billion travel expenses ni Tambaluslos. Yan lang po ang tinatanong dito. Mahirap pa i-explain yan, mahirap pa ipaliwanag yan. Di ba? Asan nga ang resibo Kung hindi po siya gumastos ng 1.8 billion, asan ang resibo para malaman natin? Magkano ba ginastos niya? Wala pa sa 1.8, baka siguro million lang. Sige, kung million lang, ipakita nyo sa amin. Kasi habang nagkukuda dyan, nagmumukha ka lang wala Nagmumukha ka lang ng ewan kasi nga, pati ikaw, hindi ka naglalabas ng resibo. Hindi kayo naglalabas ng liquidation. Kung may concern kayo kay Tambaluslos, dapat mas concern kayo sa mga tao. Dahil taxpayers' money ang ginagamit nyo. Hindi nyo pera yan. I mean, pera ng lahat yan. Parang ganun. Di ba guys? Tama ba mga kaibigan? Ang hinihingi lang naman ni Ka-Eric, or ang tinatanong lang naman ni Ka-Eric mga kaibigan, 1.8 billion travel expenses ni Romualdez. Ngayon mga kaibigan, kayo naman tatanungin ko, ano ang masama doon sa tinanong po ni Ka-Eric? Kayo, sige, sumagot kayo mga kaibigan. Saan banda doon ang masama doon? Na nagtanong po si Ka-Eric sa 1.8 billion ni Tambaluslos.
Di ba? Asan po? Asan po yung sinasabi niyong 1.8 billion na yan na ginastos po sa travel expenses? Ganun lang kasimple yan. Di ba? Kaya kung hindi nyo masagot yan, ibig sabihin, mayroon kayong tinatago. Huwag kayo, puro lang kasi kayo salita eh. Magpakita kayo ng resibo. Ngayon, kung ayaw nyo ng resibo, dahil gusto nyo, ninanakawan lang kayo ng pera, hindi ibig sabihin, hindi ka lumipat ka na lang ibang planeta, no? Pumunta ka sa Mars. Kasi may naligaw na naman sa channel natin, no? Sinasabing fake news. Saan ang fake news doon? Fake news ba yung nagtatanong? Makitid talaga ang utak nito eh. Ilabas niyo yung nyo. Kasi syempre, naka-record naman yan eh. Kung yan, nagta-travel kayo. Magkano ginastos mo? Ay, naka-record naman lahat yan. Tingnan natin kung hindi ba umabot ba siya ng 1.8 billion. Di ba? Kasi nga, sabi nga nila guys, kung walang usok, walang apoy. Di ba? Syempre, kaya nga may usok eh, ibig sabihin may apoy. Bakit ba lumabas yan? Bakit lumabas yung 1.8 billion? Saan galing yan? Alam nga namang iniimbento lang sa utak ng tao yan. May nagsulsul po. May nagkwento niyan. May nagsumbong. Ganun lang kasimple yan, guys. Ito kasing mga to, natamaan kasi sila eh. Kaya galit na galit sila, no? Kaya gusto nilang ipasara ang SMNI. Kasi ang SMNI na lang mga kaibigan ang natitira ngayong news outlet na lumalaban talaga sa mga makaliwa, no? At kinakalaban po talagang talagang sila hindi nila pinapalampas mga kaibigan pag SMNI, no? Lalo na pagdating po sa mga makaliwa, lalo na yung tatlong itlog na yan, no? Ito sila Franz, tsaka itong si Tambaluslos. Hindi talaga nila tinatantanan yan. Talagang name dropping talaga mga kaibigan pagdating po sa SMNI, no? Matindi pong news yan, kaya wala po nakakalusot dyan eh. Pero tinan yung mga ibang mga mainstream ngayon, wala. Walang kwenta. Bakit walang kwenta? Wala eh. Ano mga binabalita nila? Wala. Di ba? Hindi man nila ma-attempt na ibalita yung talagang tama, no? Na para at least man lang ang mga tao po ay ma-aware din. Meron palang 1.8 billion travel expenses si Tambaluslos? Di ba? Para at least ang mga tao ma-aware din. Ito namang mga congressman, syempre, tinamaan yung mga ego nila, tinamaan yung, nasaktan nga daw sila nasaktan nga daw sila guys, dahil mukha na daw sila ngayong mga kawatan. Sino may kasalanan yan? Kasalanan ba namin yan? Kasalanan nyo yan. Kasi, challenge kayo ni Tatay Digong, hindi kayo lumabas, hindi kayo kumasa. Huwag nyo kaming sisihin dyan. Di ba? Kung day one sana, lumabas na kaagad kayo at nagpakita na kaagad kayo ng resibo, tapos ang laban. See? Ganun lang kasimple yan. Ito po pakinggan po natin si Attorney Panelo po para magandang malinawan po tayong lahat mga kaibigan. Ito po, play na po natin guys. Mainit na pahayag si Pastor Apollo Sikibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa kanyang programang Spotlight sa mga nais patahimikin ang SMNI. Alamin natin ang dagdag detalye sa ulat ni Sara Santos. Huwag niyo kaming takutin na alisin ninyo ang SMNI. Pag yan ang ginawa ninyo, talagang masama kayo. Kasi ayaw yung makinig sa tama. Magpasalamat kayo sa bansang ito, merong hindi natatakot magsalita ng totoo. Para mag-guide ang ating bansa, hindi malugmok sa kadiliman. Yumayaman ba ako sa pagsasalita ng katotohanan? Hindi. Ako pa yung gumagastos sa SMNI ng laban kasamang bayan para harapin ang mga ulupong na ito. Ito ang mariin na pahayag ni Pastor Apollo Sikibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa kanyang programang Spotlight ngayong Martes, Nobyembre 28, patungkol sa napababalitang nais silipin ng prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. SMNI News Channel, Truth That Matters. Ang SMNI ay
ay kilala bilang malakas na boses na lumalaban sa komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF, partikular na sa programang Laban kasama ang bayan. Ngunit sinabi ni Pastor Apollo C. Quiboloy na ang SMNI ay tumutulong para sa nation building ng bansang Pilipinas, tumatayo para sa kabutihan at walang ginagawang masama. Ang SMNI mabuti ba? May masama bang ginagawa ang SMNI? Ang kasalanan ng SMNI, nagsasalita ng totoo, kasalanan ba yun? Para sa mga sinungaling at mga korap, ang SMNI ay masama. Oh. Pero para sa mga katulad ko, tumutulong for nation building, sinusugpo ang masama, SMNI, siya lang siya ata ang boses ngayong nananatili. Pagkatapos gusto mo pang ligwakin, gusto pa ninyong ligwakin ang SMNI, masama kayo. Niligwak na nga ninyo ang Facebook, pati ang YouTube namin. Mga masasama kayo. Wala naman kami ginagawa yan kundi magturo ng good manners and right conduct. Amen. Ituwid ang hindi matuwid. Tulungan ang ating pamahalaan. Lahat yan kabutihan at hindi tayo nababayaran para gawin ang masama. Tumatayo tayo para sa kabutihan. Walang istasyong ganyan sa Pilipinas. Dagdag din ni Pastor Apollo na ang mga pinuno ay hindi dapat kilabot sa mga mabuti at dapat mas lalo pang hikayatin sa voluntaryong paggawa ng mabuti at pagtulong sa gobyerno. Hindi terror ang mga rulers sa good works but to the evil. Ilan ng non-government organizations, ilan na ang award na tanggap natin sa kanila? 65 as of today. 65 recognitions and awards. Sa gobyerno, ni isa wala. Mga private individuals ang kumikilala. Sa inyo na dapat kumilala sa mga katulad namin, wala ni isa man sa inyo na naging courage na lalo sa amin, na pumunta at in-encourage kaming lalo para kami lalong tumulong. Pinag-iinitan pa. Sino mo? At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Praise, ipipraise tayo. Hindi ako pinipraise sa ginagawa ko, hindi naman ako naghihingi ng praise. Kumbaga, kung talagang mabuti ka, nakikita mo ang isang constituent mong katulad ko, voluntarily, nag-aalay para sa nation building, tumutulong, kumukontribute. Kahit man lang pikpikin ka, we encourage you to do more. Malaking bagay na yun sa atin, di ba? Pero ang pinipraise mo, ang pinainom mo ng kape, itong mga ulupong, ano ka? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Alright, Attorney Sal? Napakaganda ng mensahe ni Pastor Quiboloy, mga kaibigan, di ba? Pinag-iinitan po talaga ang SMNI, no? Yun ang masaklap dun, guys, Ikaw na nga yung nag-expose, no? Ikaw na nga yung tumulong sa bayan. Kaya nga 'di ba? Kaya nga meron silang programa, guys, na ina-expose yung mga makaliwa para po aware ang bayan natin. Kasi wala nang nagsasabi noon Walang nag-a-attempt na mga mainstream media na gawin 'yun, na mag-expose, guys, na ituturo mo yung mga makaliwa. Walang ganun SMNI lang po ang gumagawa niyan, mga kaibigan, tapos sila pa ngayon ang tinatakot ng itong Administrasyong Marcos na tatanggalan sila ng franchise. Ganon po sila kasalbahis, guys. Ito, lalo na itong si Tambanoslos, kasi siya ang nag-initiate niyan Alam po, siya ang utak niyan Di umano yung utak para matanggal po ang SMNI, franchise. Dahil pag natanggalan ng franchise siya, syempre wala na po, hindi na po mag-area. Ganon po sila katindi, mga kaibigan, dahil ang SMNI po hindi lang po sa social media yan. TV, radyo yan. Kompleto. Kahit saan yan nakarating, buong mundo yan. Mayroon yan sa Washington DC, New York, California, Canada. Alam ko meron din sa Hong Kong
international na ang SMNI. Siyempre, kaya gusto nilang ligwakin ang SMNI kasi nga marami pong mga kakarinig ng mga kababayan natin, mga kaibigan, na uhaw po sa katotohanan. Dahil wala ka pong maririnig sa mga mainstream media kung hindi tahimik. Parang Pangulo natin tahimik, wala ka ring maririnig. Nagkagulo-gulo na, deadma pa rin. O ngayon, SMNI, pag-iinitan nyo, subukan nyo, sige, tingnan natin kung anong mangyayari. Di ba? I agree, 100%. Teka muna, merong resolution sa Kongreso Yes. na inihain kahapon. Inihain kahapon na imbisigan ng SMNI. Tapos sa Huwebes na kagad, ang hearing. Aba, blitzkrieg yan ha. Napakabilis naman. Teka muna, bakit ba? Anong dahilan daw? Alam mo ba kung anong dahilan? For me to answer that, gusto ko panoorin mo tong video na to. Ito yung dahilan. Okay. Why they want nais silang ipa-review ang franchise ng SMNI. Ito ngayon natin tong video na ito ni Ka Eric, na sa programang Laban Kasama ang Bayan, he was just questioning yung pakinggan na, panoorin natin to. Isa po sa naging trademark ni Pangulong Duterte when he was still in power as president, yung tinanggal niya yung isang CPP operative na nailusot bilang undersecretary. Ang pangalan ay Terry Ridon sa Presidential Commission on Urban Poor or for Presidential Commission for the Urban Poor, na ang layunin ng opisina na ito ng Pangulo ay para mag-cater, mga laga, at i-promote ang kabutihan para sa mga urban poor and urban settlers in urban poor communities. Panaimbiyahe niya. At CPP yan, Eric, di ba? CPP. Operatiba ng CPP yes, yan. naging kabataan party representative yan, si Terry Ridon, sila nila Mong Palatino. And walang patumpik-tumpik, tinanggal siya ni Pangulong Duterte dahil sa questionable travels na walang pakundangan sa paggamit ng public funds na hindi naman nakakabuti sa kanyang mandato na pang-urban poor. Ito din ang tanong natin kay Secretary Belica, sir. The President I agree. Exercised that kind of disciplinary authority over people under his cabinet or under his watch. Secretary Belica. Oh, definitely po. Kaya nga po, sabi ko kanina, very interesting. I'm interested to see how the Office of the President, even the President himself, would act and react on this. Dahil scandalous po ito. Skandalo po ito. 1 bilyong piso ang ginastos para sa foreign trips. Yes. Now, ginajustify po nila. Hindi talagang biyak-biyakin natin saan ginamit, ano natutunan, ano nakuha. May loans, utang pa yan. Di naman grants yan. Nang nabasa ko po sa mga news, utang naman yan. Di naman mga grants yan eh. And doon sa mga utang na yon, ilan ba ang nag-materialize? Ilan na ba materialize? Gaano katagal? At ang yung impact ratio ba nito? Gaano kalaki? And then we should analyze na ito ba talaga ay kasali sa priority natin ngayon. And if not, by delikadesa, I don't know, no, kasi wala pang investigation, pero by delikadesa, kung ito ay pagmamalabis at gusto talaga nating i-uphold ang ating integridad at kredibilidad sa mata ng taong bayan, edi dapat magtanggal tayo ng mga taong nag-abuso. Yun. You know, we should put people in office na merong concern sa ating pong mga kababayan. Yun lamang po yun. At hindi naman nag-abuso, edi allow them to explain and justify the reasons they went to this trip. Dahil marami po talaga yan. Ang dami-dami pong imbitasyon na yan. Correct. Pero yung issue dito, excessive ba? And if it's excessive, then kailangan magkaroon ng policy changes. Correct. Alright, I think hindi yun yung video. Hindi yung topic eh. Yung topic, I understand, nung nagsalita na si Speaker Martin is spending 1-point-something billion sa kanyang travel funds. Yun ang gusto kong marinig. How was it said? Habang
mapaanap natin yung video, Attorney Sal. With that, Attorney Sal, na pinatawag na yung SMNI sa Kongreso, do they have grounds, Attorney Sal, para alisin ang franchise sa SMNI? Unang-una, teka muna. Yung assuming na yun nga ang sinabi, na sinasabing 1.8 billion funds ang travel na ginastos. Anong kaugnayan ng SMNI dito sa nagsalita? Tandaan po natin, yung ating mga programa dito, lalo na yung mga commentary shows, mayroong disclaimer before and after. Sinasabi, the views and comments expressed in this program are not necessarily those of the management and staff of this network. Madaling sabi, iba ho ang personalidad ng mga nagpo-programa dito mismo sa SMNI. Now, on the assumption na masama o labag sa batas o whatever, etiquette, ang sinabi ng isang anchor, then, ang gagawin ng studio is iimbestigan siya internally. At titingnan kung yung mga pinahayag niya ay batay ba sa katotohanan, factual ba o hindi. At kung hindi totoo, kailangan may sanction. But that is not a reason to investigate SMNI for alleged violation, sapagkat wala pong kinalaman ng SMNI doon sa Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!